paano ang proseso ng pag-audit? Siguro po, ang isang bigyan natin ng pansin ay yung pag-audit mismo ng sa DPWH. So nandito po si aming Assistant Commissioner in charge of the National Government Audit Sector para po explain yung pong proseso po na yun. Thank you. To audit civil engineering works like flood control, tama ho ba? Through the TASO? Yes po, Your Honor. Okay po, sige po. Putulin ko po kayo dyan. Now, I will proceed po sa mga specific projects, ano? Kasi kailangan po natin pag-usapan to dahil ito na po ang laman na pinag-uusapan. Ito po halimbawa sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan, St. Timothy Construction, tagged as 100% completed. Alam po ba niyo to? Your Honor, may I refer you po to the region? Simple lang po. To the supervising auditor po. Sino po yung supervisor auditor doon? Si Director Tracy and Sunico po. Please introduce yourself. Good morning po, sir. I'm Tracy Andisonico, the supervising auditor of the Office of the Secretary po. Supervising all, actually, sir, we're just providing the audit instructions to all the audit teams handling the DPWH po. Apo. Simple lang po natin. Ito pong project na to, yung sa St. Timothy Construction, completed, tagged as completed, February 2023. Alam niyo po ba to? Sir, based doon sa information provided by our audit team leader po assigned under the DPWH First District of Bulacan, hindi po siya na, kumbaga, yung pong documents po kasi nun, sir, was not submitted sa auditors natin. So, they issued AOM, and dahil sa tagal na po, since 2003 pa po yan, so subsequent... 2023. Yes, sir. Sorry, sir. 2023. So they subsequently issued notice of disallowance po for the non-submission of the disbursement vouchers po. So walang sinubmit na mga papeles po para makapag-conduct kayo ng audit, tama ho ba? Yes po, sir. Opo. So hindi niyo po alam to? Sir. Yes po. Ang ginawa po namin ay ito po ay sinama na namin sa fraud audit. Noong pong August 12, nag-issue po ang Commission ng Fraud Audit Instructions. August 12 po. August 12, yes. So, nung pumutok na tong issue. August 12. Ano po kasi, tinignan po namin yung po, pag tinignan po yung kabuuan ng flood control project sa amount, 20% po, almost 20% ay nasa Region 3, and 50%, almost 50% of that ay nasa Bulacan. So we issued a fraud audit instruction po para sa province of Bulacan. So ito po ay napuntahan na. So napuntahan po after nung pumutok na yung issue. Opo, yeah. Ito po halimbawa sa sa Laguna naman to, non-existent river wall. Tunasan Waterway, San Pedro Laguna, Alpha and Omega, March 5, 2023. Tagged as 100% completed. Alam po ba ng komisyon ito? May detalye ka ba? I-check ko po yung record, sir. I-check ko lang po, sir. Nasa balita na po, ayan, no? Sir, based po dito sa mga briefers na sinubmit nila, wala po. Pero malamang po, baka nakapag-issue po yung auditor natin ng either so, hindi po alam ng komisyon? Sir, itatanong po namin. Kasi po, sir, yung mga ini-issue po nilang audit observation memorandum, nako-consolidate lang po siya at year-end. So, ititignan po namin yung record, sir, kung ano na po yung status of submission ng management. Isa pa po, halimbawa, ito, talagang putok-putong issue na to. Malolos Bulacan, Wawaw Builders. Yes po, sir. October 2024. Alam po ba ng komisyon to? Sir, meron na din po tayong notice of disallowance dyan, sir. Kailan po chinek ng komisyon nito? Actually, nasama rin po yan sa fraud audit. Ganito po kasi, kaya po nasama sa fraud audit ngayon kasi po di po ba na 2025 na ano po yan transaction. So, nasama po namin sa fraud audit ngayon kasi next year pa po dapat ang deadline yan. But sinama na po namin
And na-declare na po yan na ND, Notice of Disallowance. Sino na po yan. yung mga supervising auditors dito sa mga proyektong to? Pwede po bang makapagsumite ang komisyon nyo ng listahan ng lahat po ng supervising auditors dito po sa lahat ng mga flood control projects Okay, na mga we'll do ghosts and anomalous? Yes. Gaano po kabilis nyo masasubmit yung listahan ng supervising auditors sa Siguro- lahat po ng mga regions? Pwede po ba masubmit? Yes. Agad Siguro po yan? mga next week, ma'am, masasabit na po namin. Next week po? Yes. Hindi po ba pwede bukas o mamaya? Meron naman po kayo Pwede listahan naman. yan, tama Pwede po? naman po. Yes, yes. So, Mr. Chair, may we request that the Commission issue the list of supervising auditors ng lahat po, lalo na particular dito sa mga may mga anomalous and ghost flood control projects, Mr. Chair? The COA is tasked to submit the required documents, the name of the supervising auditors of the scandalous, anomalous projects mentioned. We'll do that, Mr. Chair. Thank you very much. Mr. Chair, next po, ilan na po ang na-flag nyo na anomalous and ghost projects, flood control projects? Sir, every year po, since 2016, kasi yun na po yung mga nabalikan naming mga consolidated annual audit report, marami pong na-flag ang mga Ilan auditors po? natin, sir. Gaano po karami? Ikwan ko lang, sir. Mr. Chair, kaya ako po tinatanong habang naghahalongkat po ang ating mga kasama, kaya ako po natanong, kasi it seems like ngayong pumutok ang issue ng flood control project, ngayon lang ata tayo na naghahalongkat, baka meron pang iba dyan ng mga ghost flood control and anomalous flood control projects. And we are only talking about flood control projects. Meron pa dyan na ibang mga infrastructure projects and God knows what are those ano mga proyekto yun? Opo, can we respond po? Yes po. We just want to make it of record that for the past 10 years po, the Commission on Audit against the DPWH has issued notices of suspension. Ang numero po is 8,294. Ang total amount po is 303,679,982,149. Nag-issue rin po ang Commission on Audit against the DPWH ng Notice of Disallowance 1,985 for the total amount of 5,795,564,478 at Notice of Charge po na 54 for 8,804,510. Yan po ang kabuuan for the past 10 years. Your Honors. Mr. Chair, Pero halo-halo na po yan. May we request again the Commission on Audit to submit pertinent documents patungkol dyan sa mga na-flag na nila so that this committee can review itong binabanggit po ng Commission on Audit. We'll do that, Your Honors. Salamat. Gaano po namin kabilis matatanggap? Pagka ginawa pa. Ano po ito? All regions po ito. Siguro mga next week po namin may submit, Your Honors. Thank you, Mr. Chair. Next po, nandito ba si Commissioner Lipana? Wala po. He is on medical leave, Your Honors. He is on medical leave. I will ask the Commission still. Definitely, meron naman ho kayong informasyon eh. Totoo ba na yung asawa ni Commissioner Lipana ay ang President and General Manager ng Olympus Mining and Builders Group na nakapag-secure ng 200 million peso worth ng DPWH flood control project? Thank you for the question, Your Honor. Actually po, based on media reports, yun po ang aming nag-gather. Based on Media reports. media reports? Yes. Kayo po, as a commission, Lumalabas po na yun nga po. Ganun po. So totoo na asawa, President and General Manager. So na-award yung mga yan while Commissioner ng Commission on Audit, etong si Commissioner Lipana. The very same commission tasked to audit DPWH projects. Tama ho ba? Yes, I think so, Your Honor. So, tama po ba na may paglabag yan sa batas natin, RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards, na pinoprohibit ang mga opisyal natin na magkaroon ng financial or material interest in transactions that fall under the office's jurisdiction?
Your Honor's personal na position ko po, there's a potential conflict of interest po. So yan po ang punto ko, Mr. Chair. Ngayon, napuput into question yung integridad ng buong komisyon. Kasi yung isang commissioner nyo, may asawa na kontraktor na nakapag-secure at nakapag-bag ng mga proyekto. So what's the comment of the Commission on Audit? Papaano kaya to? Sir, based on records po, nakapag-issue naman na po ng notice of disallowance yung auditor natin. Relevant dun sa mga transactions po nung asawa po. Next question. Since you have admitted on record na meron ng potential conflict Yes. of interest, meron na bang ginawa na internal investigation ang Commission on Audit patungkol dito kay Commissioner Lipana? May I remind the Yes po. Yes, Mr. Chair. I'm wrapping to up. wrap up the questions. Okay, simula po nung nalaman po namin yung matter na yon from media reports, ay nag-issue po ang Commission on Audit ng sector and cluster issued General Audit Instructions on October 9, 2024 and October 15, 2024. Ang guidelines po namin is yung mga audit team leaders, as necessary, ay dapat po i-consider ang priority areas. Lalong-lalo na po yung mga lumalabas, in general naman po, hindi namin in-specific, specific controversial media items or issues, subject of legislative inquiry or succeeding COA issuances. So yun po, kung lumabas yun, dapat po ay mahagip yung mga projects na yun. Tapos ito po ay the supervising auditor issued specific audit instructions echoing the above instructions on November 29, 2024. So kung nakita po yun ng ating mga auditors, ay meron po instructions na kumbaga bigyan po ito ng pansin. Mr. Chair, I'm just wrapping up po. So yan po yung pinupunto natin. Yung integridad ng Commission on Audit ay napuput into question, especially at this point in time na naglalabasan yung mga anomalous and ghost flood control projects. Kasi yung isa sa mga commissioner ng Commission on Audit na inatasan na magtiyak na yung mga pondo ng mamamayan natin ay natitiyak na napupunta doon sa intended project, may conflict of interest. So kaya inaasahan po namin sa Commission on Audit na maglulunsad ng investigasyon partikular dito halimbawa kay Commissioner Lipana. And with that, Mr. Chair, ay nagmamanifest po ako ng questioning for the second round. Thank you, Mr. Chair. Thank you. What is happening? We allow the thief to steal the money before we go after them. Why can we not somewhat review your procedure, especially as mandatory requirement of payment, not necessarily before implementation, to conduct a pre-audit before payment? If only this is done, possibly we do not have this kind of problem confronting us all over the country. My late was a regional director when I was the janitor of the city. The height of the rehabilitation of Baguio City from the ruins of the killer earthquake, pre-audit was required at the time. And it never happened. So I hope the commission will review its procedure. Possibly we stream down, especially before payment. Before payment. That wala nang nangyayari. Inaalaw natin yung magnanakaw bago natin hahabulin. Asan ka ngayon? Yun yung sitwasyon dito eh. Mr. Chair. Second, last, before I will, I hope we concentrate, you being the guardians of the money of government in its utilization, na huwag naman masyado sa procedural aspect. Yung sana pagtulungan natin to ensure na hindi manakaw yung pera ng gobyerno para makapunta sa proper purpose. Kasi kung minsan nakikita ko yung audit, nababag down sa procedural lapses, hindi yung talagang nagamit ba ang pera. Yun yung So those are the points na interjection ko sa Thank you, Mr. Chairman.